Hallelujah! Muli, isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Midweek service na naman po natin at ako po'y naniniwala na sobrang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Lagi niya tayong sinasamahan sa bawat araw, bawat pagising, naroon ang lakas na ibinibigay niya sa atin. Karapat-dapat lamang siyang pasalamatan, karapat-dapat lamang siyang papurihan. Siya ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating sandigan, siya ang ating kanlungan. Sa panahon na ating kinalalagyan, dapat lamang na pumanatag tayo dahil ang Diyos ang ating kasama. At sa gabing ito, meron na namang panawagan ng ating Panginoong Diyos upang mapatatag tayo. Ang ating pananampalataya ay lalong mag-alab sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So kung naalala ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo na nakarang midweek service, kapatid, huwag tayong masyadong bumabad sa mundong ito. Iiwan natin yan pagdating ng panahon. Dapat ang pinagsusumikapan natin ay yung espiritual na kalagayan. Ang kaligtasan na meron ka ngayon, hindi yan nabibili, hindi yan nababayaran. Sapat na ang dugo ni Kristo na dumanak dun sa krus ng Kalbaryo para hugasan ang lahat ng ating mga kasalanan. Ano ang mga susi sa isang matagumpay na pamumuhay? Unang-una po, wag na wag mag-aalinlangan sa ating Diyos. Kung may mga pagsubok minsan tayo, kay Kristo po lumapit. Hingi ng tulong sa Kanya. At siya yung may makapangyarihang kamay para muli Kanyang ibangon. Ang pangako ng Diyos hanggang kamatayan, hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Kaya nga sa mga Kristiyano, walang duwag. Hallelujah! Dahil alam mo, ang kasama mo. Kasama po natin si Kristo ngayon 2024. Pangalawa po mga kapatid, huwag na huwag babaliwalain ang panawagan ng ating Diyos. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi siya nagkukulang ng panawagan. Kapag nararamdaman mo parang ang hina-hina na ng desisyon ko, alam niya sa panahon ng kahinaan ng iyong kaluluwa, kailangan mo ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay Kristiyano, nakikipaglaban ng mga kasama mo at ikaw nandun ka lang sa bahay mo, paisi-isi ka lang, kapatid, nandyan ang banal na Espiritu ng Diyos umuudyok sa'yo. Kailangan kasama ka. Hanggat nabubuhay tayo, ipaglaban natin ng puspusan ang pananampalatayang mayroon tayo. Sinasaway na tayo, humihinto ba tayo? Kung titignan natin, mas mabuti pa yung hangin at ang alon. Isang saway lang ng Panginoon, humihinto na. Kapag narinig mo na kinokorek ka na ng salita ng Diyos, aminin na nagkasala ka, lumapit sa Diyos, tanggapin muli ang Diyos na i-restore yung puso mong matigas na baguhin, at lumapit muli sa Panginoong Diyos at hayaan mo, baguhin ka muli ng Panginoong Diyos. Pangatlo po mga kapatid, huwag na huwag lalayo sa pangako at plano ng ating Diyos. Alam natin ang plano ng Diyos. Kung Kristiyano ka, alam mo ang plano ng Diyos. Bakit ka lilihis? Bakit ka lalayo? At bakit ayaw mong magpagamit sa Panginoon? Ang pinakamagandang plano ng Diyos sa buhay natin ay nandoon tayo. Nakasama tayo sa labanan. Kasi nung iniligtas ka ng Panginoon, napabilang ka na sa plano ng Diyos. Ang nais ng Diyos, magpatuloy ka. May mandato na dapat nagawin natin. Ayon ito sa plano ng Diyos. Ayon ito sa napakagandang plano ng Diyos. Sa bawat pamilya natin, pamilya na may kabanalan. Pamilya na maglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nga pamilya ko para kay Kristo. Ang pamilya ko, anumang mangyari, may mga kasiraan man, may mga kahinaan man, Panginoon, pamilya ko para kay Kristo. Hallelujah! Dahil sa mundong ito, wala namang perpektong pamilya. Kaya kailangan natin si Kristo para magkaroon ng perpekto ang pamilya natin. Tunay nga na napagpala tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Kapag narinig na natin ang panawagan na mula sa Diyos, huwag nating patitigasin ang ating puso. Sumunod na agad tayo at maglingkod tayo sa ating Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay lagi nating kasama. Kung naroon tayo, lagi sa misyon niya. At ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, sa gabing ito, napakaganda po ng panawagan na naman ng ating Panginoon. Malapit na po ang mahal na araw. Gusto ko lamang pong magpauna sa mensaheng ito kasi may kinalaman po ito tungkol dun sa dalawang magnanakaw na nakasama ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. So ang ating pong topic na pag-aaralan sa gabing ito, maliligtas kaya ako? Magandang katanungan nito, kaya ko nailagay ang title na ito kasi ang dalawang magnanakaw na ito nagnais na maligtas sa kanilang kinalalagyan. Tignan po natin mamaya kung ano ang mensahe sa atin ng Panginoon at umasa ka kapatid, kakatagpuin ka ng Panginoon sa panawagan na ito at hindi tayo mabibigo, lahat tayo mapapagpala sa mensahe ng ating Panginoon. So bago tayo magsimula mga kapatid, tayo muna po ay manalangin at lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Sige po mga kapatid, manalangin po tayo. Aming Diyos na
dakila't makapangyarihan, napakabuti po ninyo sa buhay namin, Panginoon. Tunay nga po ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa ay galing sa iyo, Ama. Salamat po sa isang napakalaking pribilehiyo na ako'y magamit mo, maging daluyan ng inyong pagpapala. Ang dalangin ko po, Ama, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin, mga kapatid ko na naroon sa kanilang mga tahanan. Lord, ang dalangin ko, Panginoon, abutin niyo po ang kanilang pangangailangang espiritual at mabusog kami sa Espiritu, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na mapatatag ang aming pananampalataya. At sa mga kapatiran ko na may mga pinagdadahanan, Panginoong Diyos, dalangin ko po na igawan niyo po sa kanila ang lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na lahat kami, Panginoon, na nananampalataya sa iyo ay magkaisa, na susunod sa iyo at maglilingkod sa iyo. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang atake ng kaaway. Dalangin namin ang lakas na nagmumula sa iyo at ang iyong mga salita ang maging lakas namin ngayon sa gabing ito. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo lamang po ang makita, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ibinabalik ko po sa inyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Sa tunay na mga Kristiyano, walang magsasabi na ang Diyos natin ay hindi mabuti. Dahil lagi nating nararanasan ang biyaya ng ating Panginoon, ang presensya niya, ang siyang patuloy na yumayakap sa atin. Ano man ang mangyari sa buhay natin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Kaya nga sa gabing ito, magandang katanungan, maliligtas kaya ako? Marami siguro mga nagtatanong nito. Maliligtas kaya ako? Mayroon kaya akong kaligtasan o tiyak na kaligtasan? Mas maganda habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tumiyak tayo sa kaligtasang espiritual. So mga kapatid, basahin po natin ang ating scripture reading. Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Purihin po ang salita ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang dalawang magnanakaw na ito parang sumisimbolo sa kalagayan nating mga tao. Ang duty po nating mga mananampalataya o Kristiyano ay bahagi ang mabuting balita. Pero tatandaan po natin lagi ito, dalawa lamang po ang maaaring tumanggap ng mabuting balita. Maaaring hindi tanggapin o maaaring may tumanggap. Gaya ngayon sa pag-aaralan natin sa gabing ito. Dalawang magnanakaw na nakasama ni Kristo at ang dalawang ito naghahanap ng kaligtasan. Sa Biblia, hindi po natin mababasa ang pangalan ng dalawang magnanakaw na ito. Pero doon sa Book of Nicodemus, napangalanan po ang dalawang magnanakaw na ito, si Dimas at si Hestas. Sa kanan ay si Dimas at si Hestas ang sa kaliwa. Si Dimas ang kumilala sa ating Panginoong Diyos at si Hestas naman ang siyang parang uminsulto sa ating Panginoong Diyos. Sino ba ang mga ipinapako sa krus? Di ba't mga pusakal? Mga magnanakaw? Mga salot ng lipunan? Siguro kapag ikay napabilang at napapako sa krus, sigurado pati ka mag-anak mo, ikahihiya ka. Karumal-dumal, para bang sa tingin ng tao, nakahiya-hiya na ikaw ay mapako sa krus. Kaya nga sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 13, sabi ni Apostol Pablo, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Hallelujah. Ganun po ang kalagayan ng panahon na yon. Kapag ikaw ay napako sa krus, tunay nga po na isinumpa ka, kahiya-hiya. Pero ang ating Panginoong Jesucristo napabilang. At sino ba si Kristo? Kasama niya ang dalawang magnanakaw. At tingnan din po natin, bakit nabanggit ang dalawang magnanakaw na ito? Kasi habang binabasa ko po ito, nakaka-relate ako sa kalagayan ng dalawang na magnanakaw na ito. Tandaan po natin, lahat po nakaririnig ng salita ng Diyos. Pero ilan lang nga ba ang tumatalima sa salita ng Panginoon? So napakahalaga na kilalanin natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating baliwalain ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam natin Diyos yan, nagkatawang tao. Ano ba ang layunin? Ano ba ang purpose? Hindi ba't para sa mga makasalanan? Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin,
Siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Grabe ang sakripisyo ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda ng layunin ng ating Panginoon. Hindi sa pansarili niyang kalagayan. Pero ang tao, ano ba ang madalas na iniisip? Hindi ba't pansarili na kalagayan? Yung security na meron tayo? Yung physical na kaligtasan? Yun ba ang madalas na iniisip ng tao? Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi niya inisip ang kanyang sarili. Ang layunin ng Diyos ay matapos niya ang kanyang misyon. Kaya nga sabi dito sa Hebrews chapter 4, verse 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Ang Panginoong Diyos ay hindi nagkasala kailanman. Hallelujah! Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang perpektong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng ating Ama upang maging sakripisyo. Kasi nung sa Old Testament, ano-anong mga hain ang inihandog sa Panginoon, subalit pabalik-balik lang na nagkakasala. Walang pwedeng sumelyo ng ating kaligtasan, kundi ang ginawa lamang doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang perpektong kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Hallelujah! Ganyan kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung walang sakripisyo na ginawa si Kristo, lahat tayo mapapahamak. Ang destinasyon natin papuntang impyerno. Kaya dito natin marirealize kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Diba? Sabi dun sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kilalanin natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, napaka-makapangyarihan ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, at makikita natin dito yung dalawang klase ng magnanakaw. Kaya nga mga kapatid, isang napakagandang paalala nito. Madalas na po nating nababanggit itong verse na ito, Hebrews chapter 12 verse 2. Ang ating memory verse po na ito, mga kapatid. Tandaan po natin, ang ating paningin, hallelujah, kanino natin itutuon? Upang wag tayong panghinaan ng loob. Sabi dito, Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Yun naman pala, kapatid, ituon natin kay Kristo ang ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid, kahiya-hiya po sa panahon na yun na ikaw ay mapako doon sa krus. Hallelujah! Kahiya-hiya po, pero ang ating Panginoong Jesucristo, tinanggal niya ang hiya para sa iyo, para sa akin, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ang tugon dapat sa ginawa ni Kristo ay ang pagsunod sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Huwag natin aaksayahin muli ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating muling ipako si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mga Kristiyano, gising po tayo. Sapat na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para tayo mapalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. At ngayon, kabahagi na tayo sa kaligtasan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kahiya-hiya, pero hindi niya ikinahiya. Tinapos niya ang laban para sa iyo, para sa akin. Kung mapapanood natin yung Passion of the Christ, hallelujah, tayo dapat ang dumadanas ng ganon. Kinuha ni Kristo ang lahat ng yan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ngayon, mga kapatid, ano ang tugon natin? Babaliwalain ba natin at babalik na muli tayo sa pagkakasala? Mga kapatid, dapat nagpapatuloy na tayo kung ano ang utos ng Diyos, kung ano ang pinagagawa ng Diyos, doon tayo. So mga kapatid, pupunta na tayo doon sa pundasyon ng mensaheng ito. So, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang magnanakaw? Nakita natin yung dalawang magnanakaw na napako, nakasama ni Kristo. Tignan natin ang dalawang ito, kung sino ang pinili nila, at maganda ding tayo po na nabubuhay ngayon, saan ba natin isasandig ang ating pananampalataya? Ang ating kaligtasan. Magandang tumiyak tayo sa kaligtasan espiritual na inaalok sa atin ng Panginoon. Delikado po, mga kapatid, madatnan tayo ng kamatayan na hindi natin alam kung saan tayo tutungo. So ito, mga kapatid, makatitiyak tayo. Sino ba talaga ang daan patungo doon sa buhay na walang hanggan? Sa buhay kung saan patutungo ang ating Panginoong Jesucristo. So, ano ang pagkakaiba ng dalawang magnanakaw? So mga kapatid, number 1,
nagkaiba sila sa kanilang layunin. Mga kapatid, base po sa nabasa ko, itong si Demas at si Estas pala, ito pala, ang trabaho pala nito, parang robbery sila sa highway. Nangaharang sila sa mga dumadaan do sa mga kalsada at talagang ninanakawan nila. Ito po ang kanilang trabaho. Itong dalawang ito, magkakilala po ito. Tingnan po natin, ano ba ang layunin ng bawat isa sa kanila. Balikan po natin ang ating scripture reading. Luke chapter 23 verse 39 to 42. Ang sabi dito sa verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Sabi niya nung isang magnanakaw, ngunit ang taong iyan ay walang ginawang masama. Hallelujah. Verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Mapapansin natin mga kapatid, ano ang unang kahilingan ng isang magnanakaw na si Estas? Ang kanyang kahilingan ay mapalaya sa pisikal na kalagayan. Makikita natin, kaligtasang pisikal ang kanyang nais. Pero Luke chapter 23 verse 40, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Hallelujah. Makikita natin dalawang klase ng magnanakaw. Yung isang magnanakaw, gusto niyang magkaroon ng pisikal na kaligtasan at muling manumbalik. At sinabi niya pa sa Panginoong Diyos, kung ikaw nga daw ang tunay na Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at pati kami. May dalawang klase ng kaligtasan. Hallelujah. Kaligtasang pisikal, yun yung panalangin natin na madalas nating naririnig sa Don West na pagpalain, ingatan, gabayan, ilayo tayo sa anumang karamdaman. Hindi po masama yan mga kapatid, pero sana wag pong hihinto sa ganyan. Pangalawa po mga kapatid, kaligtasan espiritual. Meron din tayong panalangin para sa espiritual na kaligtasan natin sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon pa lamang, tumiyak na tayo sa kaligtasan espiritual dahil hindi naman na nagkulang ang Biblia. Nakasulat ang daan ng kaligtasan sa salita ng Diyos. Ang lahat ng nangangaral dyan sa bawat naririnig natin, kaligtasan ang kanilang dala dahil naroon ang Biblia o salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ginawa doon ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang dahilan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, kung babalikan natin ang ating RICH program, repent and recognize that Jesus alone is our Savior. Believe that His death on the cross is the only way to save us. Receive the free gift of salvation through faith. Yan ang nakita ng isang magnanakaw. Nakita niya, na-realize niya, sabi niya, makasalanan tayo, hindi tayo katulad ng taong ito. Luke chapter 23 verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Ang layunin ng isang magnanakaw na ito ay ang kaligtasang spiritual. Yung isa, physical. Makikita natin ang pagkakaiba. Kaya nga minsan sa atin po mga kapatid, bakit kung minsan napapagpala tayo sa mga mensahe ng Panginoon at bakit naman yung iba hindi? Kaya nga sabi dun kanina, Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. Minsan may mga humahad lang. Minsan baka kasi ang ating mga mata nakapokus sa mga nakikita. Dalawang magnanakaw kasama ni Kristo na napako dun sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Parehas ang kanilang destinasyon, parehas silang mamamatay. So makikita natin, nagkaiba sila sa kanilang layunin. Pangalawa po mga kapatid, nagkaiba sila sa kanilang pananampalataya. Ang magnanakaw na walang pananampalataya, ano ang kanyang kahilingan? Lucas chapter 23 verse 39, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Hallelujah. Hindi ba't yung salitang yan mababasa natin sa Matthew chapter 4 verse 3? Anong sabi doon? Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Hallelujah. Makikita natin yung espiritong tumatakbo sa dalawang ito. Espiritu ng dyablo. Yung ginawa ng dyablo, parehas na parehas ng panunuya sa ating Panginoong Hesukristo. Tayong mga Kristiyano na kinasiyahan ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang diktahan ng Diyos. Hallelujah. Nariyan ang kanyang mga salita, manampalataya ka at ang mga pangako ng Panginoon, mangyayari po yan sa atin. Makikita natin yung magnanakaw na may pananampalataya, Luke chapter 23 verse 42 to 43. Sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Hallelujah. Makita mo natin? At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Hindi ba? Assurance? Mga kapatid, bakit kaya mayroon ng pananampalataya ito? Magnanakaw na ito. Ano ang nakita niya kay Kristo habang nakapako doon sa krus ng Kalbaryo?
Kung mapapansin natin dito sa Luke chapter 23 verse 34, makikita natin ang sabi ng Panginoong Hesukristo, at narinig ito ng dalawang magnanakaw. Ang sabi ng Panginoon, nung tinututya siya ng mga tao, para bang nilalait siya ng mga tao, ang sabi ng Panginoon, patawarin niyo po sila, Ama, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nang marinig ng isang magnanakaw na si Dimas na sinabi niya, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Narinig din naman ng isang magnanakaw. Pero ano ang tugon? Panlalait pa rin ang ginawa niya. Pero nung marinig niya ito, nagkaroon siya ng pananampalataya. Ang sabi nga dito sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang nakita ni Dimas. Nakita niya, nanampalataya siya dahil narinig niya ang mensahe ng panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba't yan? Kaya tayo naligtas, narinig natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo at ipinakita sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita kung ano ang kalagayan natin, kung sino tayo na nagrebelde sa Diyos, at kung ano ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa akin. Hindi ba't nagdulot sa atin yan ng kagalakan? Nagdulot sa atin ng pananampalataya na ang ating pananampalataya ay ituon kay Kristo na siyang tumapos ng lahat ng pagdurusa natin. Pinalaya tayo sa kasalanan at ngayon alipin na tayo ng katwiran ng ating Panginoon. Hindi ba, mga kapatid? Kung ma-realize natin, di ba? Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nanalig sa Kanya. Nakita natin, agad na gantimpala ang ibinigay niya kay Dimas. Isang magnanakaw na kumilala sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, ngayon din, isasama kita. Makikita natin, ang isang magnanakaw walang pananampalataya. Ang kanyang nais lamang manatili sa mundong ito. Pero ang isang magnanakaw na iyon, gusto niyang makapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, nananabi ka na bang makapiling ang ating Panginoong Hesukristo? Hallelujah. Ang isang magnanakaw, gusto niya pa? Mahal niya ba ang mundong ito? Gusto niya bang mag-enjoy sa mundong ito? Kaya nga kapatid, magandang tignan natin, ano ba ang layunin mo bilang isang tunay na Kristiyano? Manatili ba dito sa mundo at pinagpala? Na iiwan mo rin naman, pinagpala ka ng mundo. Kasi ang dyablo, kaya ka rin niyang pagpalain. Ilalayo ka nga lang niya kay Kristo. Kapag nawala ka na sa gawain ng Panginoong Diyos, sigurado, ang pagpapalang natatamasa mo, hindi ang galing sa Diyos. Umaasenso ka nga, sumasagana nga ang buhay mo, wala ka naman sa panig ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa huli ang pagsisisi. Sabi nga sa salita ng Panginoon, makamtan man daw natin ang lahat ng kayamanan dito sa mundo kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Hallelujah! Sa buhay ng ating Panginoong Diyos, habang buhay na pagkabuhay sa piling ng ating Amang nasa langit. Ngunit kung ikaw naman ay mapapahamak, habang buhay nakapahamakan doon sa dagat-dagatang apoy. Siguro kung hindi tayo naabot ng mabuting balita ng ating Panginoon, siguro ang kalagayan natin para pa rin tayo walang patutunguhan o naglalaro tayo sa hangin. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Sa buhay na meron tayong time, talent, treasure. Dapat napaparangalan ng Panginoon dyan sa buhay natin. Huwag nating angkinin na ang lahat ng yan ay pinaghirapan natin. Ang hininga, lakas na meron tayo galing sa ating Diyos. Dapat ang Diyos laging kasama natin sa lahat ng ating tagumpay. Napapasalamatan ang ating Diyos sa lahat ng ating tagumpay dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, siguradong wala rin naman tayong magagawa. So nagkakaiba sila sa kanila. Unang-una, yung layunin nila. Pangalawa, sa kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya ng isang magnanakaw ay nakadepende lamang dito sa mundo. Pero ang isang magnanakaw na si Dimas, nakadepende sa kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo kung saan siya pupunta. Hallelujah! Ganun din po ang ating pananampalataya. Nakadepende doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo po, mga kapatid, nagkaiba sila sa kanilang direction. Hallelujah! Hindi naman po pwede na kumikilala kay Kristo at hindi kumikilala kay Kristo ay isa lang ang patutunguhan. Maliwanag po sa salita ng Panginoong Diyos. Magkaiba ang direksyon ng mananampalataya sa hindi sumasampalataya. Tunay po yan. Kaya nga nahahayag ang mabuting balita para wala na tayong dahilan. Sabi nga sa salita ng Panginoon, sa mabuti man at masama, lahat tayo magsusulit at haharap sa hukuman ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya nga maganda mga kapatid, alamin natin ang direction natin. Maliwanag po ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sama kundi sa pamamagitan ko. Ang tao maraming ginagawang daan patungo kay Kristo. Marami silang daan na ginagawa pero iisa lamang. Hindi na pwedeng mamagitan man ang tao. Tanging si Kristo lamang. Kaya nga ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, malaya na tayong lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ibinigay na sa Kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa sa ating Panginoong Jesucristo na nagmamalasakit sa ating kinalalagyan. Tandaan po natin to, lahat tayo mamamatay. Wala pong forever sa mundong ito. Higit na mahalaga kung alam natin ang ating patutunguhan sa kabilang buhay, mga kapatid. Ngayon pa lamang pwede natin itong paghandaan. At ito po ang panawagan ng gospel upang di ka mapahamak, kapatid. Dahil maliwanag sa salita ng Diyos, Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kapatid, may judgment po. Kaya kung sobrang enjoy na enjoy ka sa mundong ito at binaliwala mo na ang panawagan ng Panginoon, sigurado, magkakaiba ang direction ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kasi walang conviction ng mga hindi mananampalataya eh. Enjoy lang dito, kasiyahan lang dito. Kaya nga maliwanag yung sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan dito. Mga kapatid, saan tayo dumaraan? Maliwanag po rito. Dalawang pintuan lang yan. Mas maraming mga tao ang tumatahak sa malawak na daan dahil walang pumapansin sa kanila. Hindi sila binabalatan dito. Dito kasi sa makipot na daan, tatanggalin lahat. Pinapabanal po ang lahat ng mga Kristiyano. Pamilya, pinababanal po dito sa makipot na daan. Hindi natin magagawa yan kung wala ang tulong ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kung marirealize lang natin nung panahon na hindi pa tayo mananampalatay, hindi ba't enjoy na enjoy tayo dyan sa malawak na daan na yan? Ang gusto natin, dyan tayo lagi, kasiyahan sa mundo, inuman dito, lahat ng bisyo, lahat ng alok ni Satanas, nariyan lahat, walang bawal. Pero dito sa makipot na daan, dahil may banal na Espiritu ka, yan na ang kumikilos sa'yo upang dalhin ka dito sa makipot na daan. Sa una lang mahirap, pero kapag natutunan mo, naging pamilyar sa'yo ang tinig ng Diyos, ang connection mo sa ating Panginoong Jesucristo, nagiging madali na lamang yan. Yung pananalangin every dawnwards, nung una mahirap yan, pero ngayon masarap na. Ginigising na tayo lagi. Kailangan lang hakbang sa pananampalataya. Kahit kakaunti kami, alam namin nandyan ang Panginoong Jesucristo kasama namin. Kapatid, baka kasi kailangan ka nandyan. Mga kapatid, tandaan po natin ito, may direction po. Ang hindi sumasampalataya at ang mananampalataya, siguradong magkakahiwalay po yan sa dulo ng kanilang buhay. Ihiwalay ang tupa at ang kambing. Hallelujah. Sa kanan ng tupa, sa kaliwa ang kambing. Maliwanag po sa salita ng Panginoong Diyos. Matthew chapter 25 verse 31 to 34. Ano sabi dito? Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Hallelujah. Judgment na po ito. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Hallelujah. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, naniniwala ako kabilang ka dyan. Lahat ng mga tunay na Kristiyano, yan ang pinananabikan. Konting tiis lang hanggat nandito tayo sa mundo. Dahil hindi naman tayo iiwanan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Kailangan naroon lang tayo sa misyon. Dahil doon ang may pangako ang Panginoon. Nasasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon. Hallelujah! Kailangan natin gawin ang plano ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Bakit tayo nananabik na gawin ang kalooban ng Panginoon? Kasi may pag-asa ito eh. Dahil ang ating paningin ay nakatuon kay Kristo. Ang pananampalataya natin ay nakatuon kay Kristo. At may mandato ang Panginoon na iniwan niya sa atin. Kumusta ka, kapatid? Dito sa dalawang magnanakaw na ito, nakita natin, nagkaiba sila sa layunin, nagkaiba sila sa pananampalataya, at sigurado din tayo sa direksyon na kanilang patutunguhan. Siguradong magkakaiba din, mga kapatid.
Mga kapatid, alalahanin po natin kung gaano kadakila ang sakripisyong ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Magmamahal na araw na naman. Babalik na naman. Mararami namang mga magsasakripisyo na gagawin. Sa tingin niyo ba? Yan ba talaga ang kinalulugdan ng Panginoon? Magpapapahako kayo kung saan-saan. Tapos balik naman sa dating kinalalagyan. Mga kapatid, walang pagbabago kung hindi mo marirealize ang daan ng kaligtasan. Si Kristo ang daan ng kaligtasan. Kailangan po nating malaman ito, mga kapatid. Baka sinasabi mong Kristyano ka pero nanatili ka na lamang dyan sa iyong kinalalagyan. Magpapatuloy po. Ang tunay na mga Kristyano ay magpapatuloy dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ka iniligtas ng Panginoon, inihayag sa iyo ang daan ng kaligtasan upang manahimik o hindi magbahagi ng mabuting balita. Kapatid, kung sinasabi mong Kristyano ka, dapat ang layunin mo espiritual. Hallelujah. Dapat ang layunin mo, may pananampalataya ka, hindi ka hihinto, magpapatuloy ka. At tandaan mo to, dapat ang direksyon na tinatahak mo, pangbuhay na walang hanggan. Dahil Kristyano ka, ang selyo ng banal na Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Kung bakit ka nabago, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kung bakit mayroon kang lakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita, dahil nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi tayo matatakot dahil nakita na natin ang destinasyon natin. Alam na natin kung saan tayo patutungo. Mamatay man o sa mabuhay, kay Kristo pa rin tayo. Hallelujah. Yan ang kalagayan ng mga tunay na mananampalataya. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, gusto kong uulit-ulitin natin to. Pundasyon ng pananampalataya na dapat nating matutunan, na huwag na sanang mawaglit sa ating isipan. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Hallelujah. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangangaral ko sa inyo. Yan ang daladala natin. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Naligtas kayo. Maliwanag po mga kapatid. Sabi dito, naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Hallelujah. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko na sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Napakasagrado ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na dapat nating kilalanin. Dapat kapag nauunawaan natin ang kaligtasan, nagdudulot ito ng pagpapakumbabang loob. Hindi na tayo ang bida dito sa buhay natin. Fix your eyes on Jesus. Kung sakali mang natisod ka kapatid, hindi sila tagapagligtas mo. Alalahanin mo yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Hindi tao ang pwedeng magpahina sa iyo sa pananampalataya mo kapatid. Mahalin po natin ang ating mga iglesia, ang local church nandyan, ang mga pastor na inilagay ng ating Panginoong Diyos. Mahalin po natin sila. Sumunod po tayo sa layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating paiiralin ang ating emosyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gagamitin ni Satanas yan para ilayo ka sa gawain ng ating Panginoon. Kapatid, hanggat nahahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon, ang Panginoong Hesukristo pinaratangan ng kung ano-ano mga bintang. Nagmistulan siyang parang pipi, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili. Dahil alam niya, ang Ama na kasama niya, tayo, si Kristo ang kasama natin. Kahit ano man ang sabihin ng iba laban sa iyo, tandaan mo to kapatid, hindi ka nag-iisa sa laban. Kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Magpatuloy ka, gaya ng isang magnanakaw sa kanyang kamatayan. Wala na, hopeless na. Kinilala niya si Kristo, nahayag yung pananampalataya. Nang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang lakas ng impact sa magnanakaw na yun. At yun ang nagdulot sa kanya ng pananampalataya. Tayo po, yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi ka na tayo karapat-dapat dahil makasalanan tayo. Hindi siya sumuko. Tinapos niya ang laban. Ano ang dulot sa iyo? Ano ang impact sa iyo niyan? Ngayong mahal na araw, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Huwag mo nang sugat-sugatan ang sarili mo. Huwag mo nang ipako ang sarili mo. Tigilan mo na ang gawin mo. Kung ano man ang ginagawa mo, pahirap sa sarili mo, tinapos na ni Kristo yan. Ang kailangan mo ngayon, ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao.
Sabihin ang katotohanan, ang daan ng katotohanan sa lahat ng mga tao. Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Pinapanatag tayo sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga problema. Ang banal na Espiritu nasa sa atin nga. Kaya nga ang sabi sa salita ng Diyos, kapag narinig na ninyo ang panawagan na mula sa ating Panginoon o panawagan na mula sa banal na Espiritu ng Diyos, huwag ninyong patitigasin ang inyong puso. Huwag mong lalabanan, kapatid. Ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo, balik na. Huwag mong lalabanan ang mga lingkod ng Diyos, balik na. Hallelujah. Dahil hindi natin alam kung paano tinawag ang mga pastor sa iglesia. Hindi natin alam. Huwag kayong magpapapekto. Alam natin mga kapatiran natin sa iglesia, tao lang yan. Tao lang din sila. Kaya nga, ang kaligtasan, ikaw at ang Diyos dapat nakatuon kay Kristo. Kapatid, hindi ka matitinag kung tama ang pananampalataya mo. Tandaan po natin, habang lumalakad tayo sa mundong ito, maraming mga pagsubok. Pero sa kabila ng mga pagsubok, ituon natin ang ating paningin kay Kristo at sigurado ako, magtatagumpay tayo at lalago tayo sa pananampalataya. Kaya nga lagi nating panalagin ngayong 2024, mag-level up ang ating pananampalataya. Tanggahin ang mga balakid sa buhay o distraction sa buhay. Fix your eyes on Jesus. So mga kapatid, naway nga pagpala po tayo sa isang napakagandang panawagan po ng ating Panginoon. Dalawang magnanakaw na may impact sa atin. Kumusta ang layunin natin? Kumusta ang pananampalataya natin? Tandaan natin, sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, may dulo po yan, may ending po yan. At ako po'y naniniwala sa dulo ng takbuhin ng mga tunay na mananampalataya, grabing kagalakan at kapayapaan at pag-asa. Dahil mismong si Kristo ang sasalubong sa atin at papawi ng ating mga luha. So mga kapatid, naway napagpala muli tayo sa isang napakagandang panawagan na ng ating Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos natin ay tunay na nagmamalasakit sa panahon na ating kinalalagyan. So mga kapatid, patuloy po tayong maglingkod. Patuloy natin i-appreciate ang biyaya ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. At lagi po tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, mga kapatid, sumayin niyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa. At patuloy po natin ipahayag sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, may kagalingan. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you're holy forever, oh you're so holy. Your name is holy, oh Jesus, we are here to worship you. 1,000 generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy,
if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you're holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, you're holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name above